Ang M&M's ay isa sa mga pinakasikat at pinakakilalang tsokolate sa buong mundo na may mahaba at makulay na kasaysayan. Nagsimula ang ideya ng produktong ito noong dekada 30 na maglakbay si Forrest Mars Sr. na anak ng nagtatag ng kumpanyang Mars sa bansang Espanya habang nagaganap ang Spanish Civil War. Nakita niya mga sundalo na kumakain ng mga maliit na bulitas ng tsokolate na nababalutan ng matigas na asukal o sugar shell. Napansin niya na ang matigas na balot na ito ay nagpoprotekta sa tsokolate upang hindi ito matunaw kahit na nakalantad sa mainit na sikat ng araw at temperatura ng kapaligiran. Dahil sa obserbasyong ito, naisip niya na magiging maganda ang ganitong produkto sa Estados Unidos kung saan madalas na nagiging problema ng mga mamimili ang mabilis na pagkatunaw ng tsokolate sa tuwing sasapit ang panahon ng tag-init. Nang bumalik siya sa Amerika, nagpasya siyang gumawa ng sariling bersyon ng tsokolate may proteksyon upang masolusyonan ang suliraning ito ng mga tao. Ang orihinal na ideya ay nagsimula sa pagnanais na makalikha ng isang pagkain na madaling dalhin at hindi nagdudulot ng dumi sa kamay ng sinumang kumakain nito. Opisyal na nagsimula ang produksyon ng M&M's noong 3 ng Marso 1941 sa lungsod ng Newark sa Estados Unidos upang matupad ang kanyang plano. Nakipagtulungan si Forrest Mars Sr. kay Bruce Murray na anak naman ng presidente ng Hershey Chocolate Company na si William Murray. Ang pangalang M&M's ay hango sa unang titik ng kanilang mga apelyido na Mars at Murray na nagmamay-ari ng 20% share sa bagong tatag na negosyo. Ang estratehiko ng pakikipagtulungan ito ay ginawa dahil sa banta ng World War II kung saan nagkaroon ng malaking kakulangan at rasyon sa supply ng asukal at tsokolate sa buong Amerika. Dahil kontrolado ng Hershey ang malaking bahagi ng supply ng tsokolate, naging madali para sa bagong tatag ng kumpanya na makakuha ng mga hilaw na materyales para sa kanilang produksyon. Ang proseso ng paggawa at patent ng tsokolate opisyal na naaprubahan sa nabanggit na petsa na naghudyat ng formal na pagpasok nito sa komersyal na industriya. Sa panahon ng World War II, ang buong produksyon ng M&M's ay eksklusibong ipinagbili sa militar ng Estados Unidos upang isama sa rasyon ng mga sundalong Amerikano na ipinapadala sa iba't ibang bansa. Dahil sa matibay na shell nito, perpekto ang tsokolate sa mga lugar na may tropical at mainit na klima dahil hindi ito natutunaw sa loob ng bulsa ng mga sundalo. Nang matapos ang digma noong 1945 at bumalik ang mga sundalo sa kanilang mga tahanan, hinanap-hanap nila ang tsokolate kaya nagpasya ang kumpanya na buksan na ito sa mga pangkalahatang publiko. Noong 1948, binili ni Forrest Mars Sr. ang 20% share ni Bruce Murray upang ganap na makontrol ng pamilyang Mars ang buong operasyon ng negosyo. Pinalitan din ang packaging nito mula sa kartong tubo patungo sa pamilyar na brown na supot na ginagamit pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon. Noong 1950, upang maiwasan ang mga peking produkto na nagsulputan sa merkado, nagpasya ang kumpanya na tatakan ng titik na M ang bawat piraso ng candy na orihinal na kulay itim bago naging puti noong 1954. Kasabay nito, ipinakilalang tanyag na slogan na melts in your mouth, not in your hand na naging susi sa kanilang malawakang promosyon. Sa kabila ng malaking tagumpay sa pananalapi, ang M&M's at ang may-ari nitong Mars Incorporated ay nakaranas ng matitinding kontrobersya at mga legal na issue sa paglipas ng mga taon. Ang isa sa pinakamabigat na akusasyon laban sa kanila ay ang paggamit ng child labor o sapilitang pagpapatrabaho sa mga bata sa kanilang mga plantasyon ng kakao sa kanlurang Africa, partikular sa Ghana at Ivory Coast. Noong Pebrero 12, 2021, isang malaking kaso ang sinampa sa Estados Unidos laban sa Mars Incorporated at iba pang malalaking kumpanya ng tsokolate ng mga dating batang manggagawa na nakaranas ng human trafficking at mapanganib na kondisyon sa pagtatrabaho. Ang mga isyong ito ay patuloy na nagbibigay ng negatibong imahe sa kumpanya dahil sa kabila ng kanilang mga pangako na linisin ang kanilang supply chain ay marami pa ring ulat ng pang-aabuso ang lumalabas. Noong Nobyembre 30, 2023, isang pagsisiyasat ng CBS News ang muling nagpatunay na may mga bata pa rin nagtatrabaho sa mga bukid na nagtutustos ng kakao para sa M&M's. Ang mga legal na usaping ito hinggil sa karapatang pantayo nagpapakita ng malalim na bahagi ng industriya ng tsokolate sa likod ng kanilang makukulay na patalastas. Bukod sa mga isyu ng supply ng kakao, ang M&M's ay nasangkot din sa mga kontrobersyang may kinalaman sa kanilang marketing at mga karakter na kung tawagan ay spokes candies. Noong Enero 2022, nagpasya ang kumpanya na baguhin ang itsura ng kanilang mga animated na karakter upang maging mas inklusibo at angkop sa makabagong panahon. Ang pinaka-kontrobersyal na bahagi ng pagbabagong ito ay ang pagpapalit ng sapatos ng green M&M mula sa kanyang sikat na Go-Go Boots patungo sa mga simpleng white sneakers. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng malawakang reaksyon at polarization sa internet kung saan ang mga konserbatibong komentarista sa telebisyon tulad ni Tucker Carlson ng Fox News ay binatikos ang kumpanya dahil sa pagiging woke ng disenyo.
Ang usapin ay lumaki ng lumaki sa media hanggang sa magpa siya ng M&M's noong Enero 23, 2023 na magkaroon muna ng pansamantalang paghinto sa paggamit ng mga karakter at pansamantalang ipinalit ang aktres na si Maya Rudolph bilang kanilang endorser. Maraming kritiko ang nagsabi na ang kontrobersyang ito sa sapatos ay ginamit lamang ng kumpanya upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mabigat na issue ng child labor na kasalukuyan nilang kinakaharap sa korte. Sa konteksto ng pamilihang Pilipino, ang M&M's ay may matanggal ng katunggali na gawa ng lokal na industriya. Ito yung produktong Nips na pagmamayari ng Universal Robina Corporation na itinatag ni John Gokongwei Jr. noong 1954. Inilunsad ang tatak ng Jack and Jill noong dekada 60 at ang Nips ang naging kauna-unahang matagumpay na produktong tsokolate ng kumpanya na may katulad na konsepto ng candy-coated chocolate. Bagamat naging bahagi ng kulturang Pilipino ang Nips bilang abot-kayang merienda para sa mga bata, hindi nito tuloy ang napatalsik o naitumba ang dominasyon ng M&M sa lokal na merkado. Ang pangunahing dahilan ay ang malaking pagkakaiba sa kalidad ng lasa at sangkap ng tsokolate na ginagamit ng dalawang tatak. Ang M&M's ay gumagamit ng purong milk chocolate na may mas mayamang lasa, habang ang Nips ay gumagamit ng compound chocolate na may mas mataas na content ng langis at asukal upang mapanatili ang mababang presyo nito. Ang isa pang mahalagang kadahilanan sa kompetisyon ay ang lakas ng marketing at pandaigdigang branding ng M&M's na hindi matatapatan ng budget ng isang lokal na kumpanya. Ang M&M's ay may malaking patalastas sa telebisyon, pelikula at may mga sikat na karakter na may kani-kaniyang personalidad na madaling tandaan ng mga mamimili sa buong mundo. Dahil dito, ang tingin ng mga Pilipino sa M&M's ay isang premium o de kalidad na produkto na madalas ibinibigay bilang regalo, pasalubong mula sa ibang bansa o premyo sa mga espesyal na okasyon. Ang Nips naman ay nakilala bilang isang pang-araw-araw na merienda na mabibili lamang sa malilit na tindahan o sari-sari store sa murang halaga, kaya nawala nito ng premium na imahe sa paningin ng mga matataas na uri ng mga mamimili. Bukod dito, ang malawak na distribusyon ng Mars Incorporated sa mga malalaking supermarket at mall ay nagbigay sa kanila ng bentahe upang mas madaling makita ng mga taong may kakayahang bumili ng mas mahal na tsokolate. Kahit na hindi natalo ng Nips ang M&M's, mahalagang linawin na ang produktong Nips ay buhay na buhay pa rin sa kasalukuyang taon ng 2026 at patuloy na ibinebenta sa buong Pilipinas. Ang Universal Robina Corporation ay patuloy nagpapanatili ng produksyon nito at nagpapakilala pa ng mga bagong lasa upang sumabay sa panlasa ng makabagong henerasyon. Ang Nips ay nananatiling paboritong pagpipilian ng mga pamilyang Pilipino na naghahanap ng abot kaya ngunit masarap na tsokolate para sa kanilang mga anak dahil sa presyo nitong mababa kumpara sa mga imported na tsokolate. Ang produkto ay madaling mabili sa mga online shopping platform tulad ng Shopee at Lazada, pati na rin sa mga physical na supermarket tulad ng Walter Mart at SM Markets. Sa kasalukuyang kalagayan ng pandaigdigang merkado ngayong 2026, ang M&M's ay nananatiling isa sa mga nangungunang tatak ng candy at tsokolate sa buong mundo na may bagong dolyar na taon ng benta. Ang Mars Incorporated ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagpasok sa mga bagong merkado sa Asia at Afrika at ang paglikha ng mga makabagong produkto. Ang kanilang strategiya sa digital marketing at ang paggamit ng e-commerce ay nagbigay daan upang mas lumago ang kanilang benta sa kabila ng mga pagbabago sa ugali ng mga mamimili pagkatapos ng mga nagdaang krisis sa kalusugan sa buong mundo. Ang tatak ay patuloy na nagpapakita ng katatagan sa pananalapi dahil sa kanilang kakayahan na umangkop sa mga makabagong teknolohiya sa produksyon at pamamahagi ng produkto. Gayunpaman, ang merkado ng candy sa Pilipinas ngayong 2026 ay nagpapakita ng mas matinding kompetisyon dahil sa pagdami ng mga imported na produkto at ang pagbabago sa kagustuhan ng mga lokal na mamimili. Ayon sa mga ulat na industriya ng pagkain, ang Universal Robina Corporation at iba pang lokal na nagpoproseso ng pagkain ay humahawak pa rin ng humigit kumulang 2/3 ng kabuuang merkado ng candy at tsokolate sa bansa dahil sa kanilang abot kayang presyo. Ang M&M's naman ay patuloy na nangunguna sa kategorya ng mga imported na tsokolate kung saan ang Estados Unidos ang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng mga produktong ito na pumapasok sa bansa. Ang pakikipagtulungan ni Forrest Mars Sr. at Bruce Murray ang nagtakda ng pamantayan kung paano ang isang produkto ay maaaring magtagumpay sa pamamagitan ng paglutas sa isang pangkaraniwang suliranin ng mga tao. Bagamat nahaharap ang kumpanya sa mga matitinding kontrobersya tulad ng issue ng child labor at mga pagbabago sa kanilang spokes candies, ang katanyagan at kalidad ng kanilang tsokolate ay nananatiling matatag sa paningin ng milyon-milyong mamimili. Ang kasalukuyang estado ng merkado ay nagpapatunay na ang parehong tatak ay patuloy na nabubuhay at nagbibigay ng tamis sa buhay ng mga tao habang patuloy silang sumasabay sa mga hamon at pagbabago ng mga bagong panahon.